Okay, hello guys. So magandang araw sa inyo at welcome back again na naman sa ating YouTube channel at sa panibagong video tutorial na naman. Okay yun, so continuation pa rin ito ng double contact horn natin with Night 3 Plus Pro Music ano. And dun sa first video natin na ituro na natin kung paano mag-install ng double contact horn with Night 3 Plus Pro gamit ang halo switch o halo switch. So ngayon, tulad nga ng nabanggit ko dun sa first vlog, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-install ng double contact horn with Night 3 Plus Pro Music gamit ang ating 3-way switch or domino switch. Basta 3-way switch kahit na hindi domino yung brand. Same setup at same diagram lang yung ginamit natin. Ayun nga, tulad nga ng sabi ko, gamit lang ng domino switch. Okay, so again, kung napanood nyo na yung first video natin about dito, so napakadali na lang sundan. Pero kung hindi nyo pa napanood, so panoorin nyo na lang mabuti or pakinggan nyo na lang mabuti para mag-gets nyo yung tutorial natin. Okay, so tulad ng lagi natin inumpisahan sa battery agad, sa battery lagi tayo nag-umpisa. Okay, sorry na bubulol tayo ng medyo konti. Okay, so sa battery natin meron tayong positive at negative. So yung ginamit kong wire dyan is red at saka green dun sa ground, tapos yung positive is red. So sa red natin, meron tayong maliit na wire dyan, which is dyan nakakonect yung wire na galing sa ating ignition switch. Ignition switch. So sa ignition switch natin guys, ayun, nasugat nga pala ako, no. Dun sa ignition switch natin guys, meron tayong ignition switch na 4 wires at meron tayong ignition switch na 2 wires. So sa 4 wires, kita nyo naman, 4 wires yung gamit natin. Meron tayong green wire dyan, meron tayong black na may stripes na white wire, meron tayong pure red wire, at saka meron tayong black wire. So yung green natin guys, dito to sa 4 wires yung green natin, yan yung ground. Tapos yung black na may stripes na white, yan yung ating CDI. Tapos yung red na wire dyan, yan yung ating positive. So pupunta yan sa positive terminal ng battery, doon nakatap yan. So live source yan, ibig sabihin kahit dito ko mag-connect sa buong linya na to, may source agad. Tapos meron tayong black wire, which is yung ACC wire na tinatawag. Yan yung ating accessory wire. Yan. So tulad ng lagi kong tinuturo sa mga tutorials natin, yung ACC wire, napakaraming sinusuplayan yan. Headlight, flasher, ano pa ba, busina, brake light, starter. So napakarami. So dahil double contact horn yung tutorial natin ngayon or ituturo natin ngayon, so yung busina yung connected dyan, or siya yung topic natin ngayon. Pero imagine dyan sa wire niyan, dyan sa black wire niyan, napakaraming connected dyan, ano, sanga-sanga kasi yan, kasi nga napakarami ng circuit na sinusuplayan yan. Okay, ngayon kung 2 wires naman yung ignition switch nyo or yung susian nyo, 2 wires lang, so tanggalin nyo lang yung dalawa na to. Bali ganun lang yung purpose niyan. From positive terminal, nakatap yung red wire dyan. Tapos yung output is accessory wire na agad. So ganun lang yung 2 wires guys. Kasi nga more on battery operated na kapag 2 wires yung ignition switch. Sa mga, kung di ako nagkakamali, sa mga Yamaha is brown, and sa mga Suzuki is kulay orange. Okay, so balik tayo sa topic, no. So kung mapapansin nyo, dahil nga busina yung tutorial natin, busina yung nakatap sa ating accessory wire, kita nyo naman. So dito nakatap yung ignition horn switch natin. Yan yung isang wire, dalawang wire kasi yan, ayan, yung isa at saka yung kabila. So yung isa kukuha ng supply sa accessory wire, tapos ililipat niya dun sa may horn natin. Kaya kapag pinindot mo, matitrigger na yung busina. Okay, so sa busina naman tayo, sa stock horn tayo. Yung setup ng ating stock horn guys is ganito lang. Imagine wala pa to. Yan, so imagine ito pa lang yung connected. Yan, so ganun lang yung setup ng ating stock horn. Kaya kapag sinusi mo yung ignition switch, then pinindot mo yung busina, automatic yung source na galing sa accessory wire lilipat. Pag pinindot mo, magko-contact yung contact points dito, so lilipat yung source, tutunog na yung busina natin. And dito meron na tayong negative, ayan, tapos positive. So ganun lang yung setup ng ating stock horn. And pwede itong magkabaliktad, ano, dahil nga yung busina natin is reverse polarity. Pwedeng itong terminal na to, yan yung maging negative, at yung terminal na yun yung maging positive. Basta mapasukan lang yung ating busina regardless. So kaya kung mapapansin nyo, yung busina natin may dalawang terminal yan.
dalawang sockets na nahuhugot. So yung ground, kita nyo naman, ayan, nandiyan na yung ground. Ngayon mabalik tayo dito sa ating setup na with Night 3 plus Pro Music. So dahil nga magse-setup na tayo ng stock horn at saka dual horn, gagamit tayo ng domino switch or three-way switch. Three-way switch. Sa three-way switch natin, meron tayong tinatawag na common dyan, tapos meron tayong dalawang load. So ibig sabihin, yung tatlong wire na yan, yung isang wire dyan is yung pinapasukan ng main source or yung main supply. Tapos yung dalawang wire, yun yung magbabato sa ating load or ating dalawang busina na magkaiba. So kung mapapansin nyo, yan sa diagram natin, yung output ng ating horn switch tumakbo na dito sa may blue wire. Take note guys, dito sa may ating domino switch or three-way switch, hindi pare-pares ng kulay yan. So bali ang lagi nyo lang tatandaan is hanapin nyo yung common wire or yung main supply na pinapasukan ng kuryente, para kasi yung dalawang wire dyan is ibabato niya na sa loads. So like dito sa ating diagram, blue yung ating main supply o yung common. So yan yung common natin, yung blue. Tapos yung yellow, yan yung load na, pati yung brown. Okay, so from accessory wire, ayan, sa may horn switch, papuntang ating domino switch, hinugot na natin yung ating terminal dito, no, yung wire. So hinugot na natin yan. Ang ipinalit natin is itong output ng ating three-way switch. So kumbaga, yung terminal na yun, dinugtong na natin siya dito, yung pinagugutan. For example, imagine niyo, hugutin nyo yung positive na yun, idugtong nyo siya dito sa may kulay blue kasi yan yung main supply. So kumbaga, from accessory wire at dumaan ng horn switch, hindi na siya dadaan sa mismong stock horn. Dire-diretso niya siya dito sa may common supply or main supply ng ating three-way switch. So kapag na-connect nyo na yan, papasok na yung supply dito sa ating three-way switch. Ngayon, meron tayong switch dyan, meron tayong, for example, itong guhit na to, on yan, no? Pares on yan. Tapos yung dalawang guhit na yan, yan, on parehas yan. Kaya kapag pinindot mo yan, it's either isa sa dalawa na yan matitrigger, pati dun sa may kabila. So ganun yung purpose ng ating three-way switch or domino switch, unlike dun sa halo switch na pinipindot. So ito kasi may up and down, tapos yung gitna is yan yung off. So ganun yung purpose ng ating three-way switch or domino switch. So kapag na-connect mo na yung wire or terminal na galing dito sa stock horn, kinonect mo na dun sa main supply or common ng ating domino switch, yung dalawang wire na yun, pwede mo nang tapan ng supply. So kanina, hinugot natin yung stock horn, yan, dito natin ikinulit. So yung isang wire na yun, siya yung ipapalit natin dun sa pinaghugutan natin. Yan, kita nyo yan, yung red wire na yan. So yan yung ipinalit natin dito sa may positive source ng stock horn natin. Ngayon dito sa ground, wala tayong gagawin sa ground kasi ground na yan, napakadali lang yan. Wala tayong gagalawin dyan, fix na yan. So bali positive lang yung pagpapalitin natin dyan. Yun, so okay na tayo dun guys, ano, sa stock horn natin. Ngayon meron pa tayong isang wire which is itong brown. Take note guys, dito sa may dalawang wire na to, nasa sa inyo na kung alin yung pagpuposisyonin nyo. Kahit na magkabaliktad dyan, okay lang naman. Pero nasa inyo na kung saan kayo mas sanay pumindot, sa taas ba or sa baba. Pero ang tandaan nyo lang lagi, meron tong off. Baka mamaya busina kayo ng busina, naka-off pala yung ating domino switch. Okay, so tapos na tayo sa stock horn. Dito naman tayo sa loud horn. Sa loud horn, tulad ng stock horn, papasukan niya rin ng positive. Yun nga lang, ang naging pinasukan niyang positive is naging relay na. Okay, so sa relay natin, meron tayong number 30 dyan, meron tayong 85, number 86 at 87. So 4 pins yan guys, ano, pang busina. Ngayon yung number 30 natin, automatic i-connect na natin dito sa positive terminal ng battery. Samahan nyo ng fuse. Fuse tong kulay blue na to. 10 amps or 15 amps, okay na yun. Take note guys, again, yung 30, direktan nyo na sa positive terminal ng battery. Tapos yung 85, tulad nga ng sabi ko, yung 85 at 86,
yan yung trigger ng ating relay. So po pwedeng magkabaliktad yan guys, parang busina din yan, po pwedeng magkabaliktad yan kasi nga reverse polarity din yung relay natin. Kumbaga yun yung trigger, basta mapasukan lang siya ng positive at negative, so aandar na yan. So yung 85 natin yung ginawa natin ground, at yung 86 yung positive. So katulad lang din ng kanina, ground pa rin yung sa right, tapos positive yung sa left. Ngayon okay na tayong positive natin tsaka yung negative. Kita nyo naman guys, yung green ground, yan yung ating ground. Pinagsama na natin dito sa may iisang wire at tinap natin sa may chassis. Sa chassis yan, no? Yan. Or depende kung saan nyo gusto nyo itap, sa battery or sa chassis po pwede. Tapos yung positive, kita nyo naman ang galing dito sa may ating 3-way switch. Kaya kapag pinindot natin, for example, yung yellow, yung isang guhit. Ito yung yellow. Ayun, mali pa. Tapos yung dalawang guhit, yung brown. Yan. Yun guys, so dalawang guhit tapos isang guhit. So kapag pinindot mo yung isang guhit, yellow yung matitrigger. Yung tutunog dyan is yung stock horn lang. Kapag pinindot mo to, supply galing sa accessory wire, papasok doon sa main common or sa main supply. Dahil nga nakapindot yung yellow, lalabas yung output niya dito sa may stock horn. So stock horn lang yon. Ngayon kapag pinindot mo naman is yung brown, yung dalawang guhit ang pinindot mo, ito, ang matitrigger naman is itong kulay brown. Walang connection ngayon yung yellow natin kasi nga 3-way switch yung gamit natin or domino, kasi nga pinagpapalit-palit niya yung connection, kumbaga palipat-lipat. So kapag pinindot mo yung stock horn, yun, lalakad yung source, papasok sa blue kasi nga common wire yan, main supply. Pupunta sa blue yung pupunta sa brown yung main supply at lilipat sa relay natin. So sa relay natin meron na tayong ground, meron tayong positive, meron tayong common, yung 30. So matitrigger na yung buong relay natin, energize na siya, tutunog na yung ating relay, pipitik na yan. So yung 87 is last, yan yung ating output or yung pinaka load. So kita nyo naman yung 87, kinonect natin yan sa Night 3 Plus Pro Music. Sa Night 3 Plus Pro Music meron tayong 4 wires dyan. Again guys, inuulit ko, sa Night 3 Plus Pro Music, hindi porke ganitong kulay yung ginamit natin sa diagram natin, yan na yung aasahan yung kulay na mabibili nyo. Nag-iiba-iba po kasi yung kulay ng ating wiring pagdating sa production sa mga factory. Kaya hindi pare-pares lahat ng kulay ng Night 3 Plus Pro Music. Maaaring merong yellow dito, maaaring merong red, maaaring merong green, maaaring merong white. So basta ang tatandaan nyo lang, hanapin yung main common, yung ground, at saka yung dalawang load. Okay, so sa Night 3 Plus Pro tayo, kita nyo naman, meron ulit tong common. Yan, or yung pinapasukan ng supply, which is itong red. So dito natin pinagtap. Kasi nga, yung kuryente or yung energized na current galing sa ating relay, boom, inilabas niya. Siyempre, kailangan ng common ng ating Night 3 Plus Pro, dun siya papasok ngayon. Boom. So papasok na yan sa loob. Maaga na yung mga relay niyan, matitrigger na. Tapos sa Night 3 Plus Pro natin, meron din tayong ground dyan. Ayan, itong black, siya yung ground natin. Positive, negative. Ayan. Tapos yung dalawa is yung load. Kaya nga may positive tayo at negative para matrigger yung buong Night 3 Plus Pro. So ganun lang naman yung principle ng isang load guys, ano. Para matrigger yung isang load, kailangan niya lang ng positive at negative. Tapos kita nyo naman, meron tayong dalawang wire pa na natira, which is brown at saka blue. So tatakbo na yun ngayon sa ating dual horn. So sa dual horn natin, hindi naman mahirap yan, same lang yan ng stock horn. Kahit na magkabali-baliktad yan, apat na yan, okay lang. Basta ang kailangan lang ng dual horn natin, positive at negative. Kung mapapansin nyo dito guys, yung positive na kulay blue, ayan, nagaling sa ating Night 3 Plus Pro Music, nandun sa may left. Tapos yung ground nya nandito sa may right. So dito naman sa kabilang busina, yung ground nya nasa left, tapos yung positive nya is nasa right. So tulad nga ng sabi ko, kahit magkabali-baliktad dyan, okay lang, gagana pa rin yan. Tapos pinagsama na natin yung dalawang ground ng ating dual horn at pinagsama-sama natin yan lahat dito. Ayan, yung green wire, tapos yung ground wire ng ating stock horn.
So pinagsama-sama na yan natin sa isang groundings. So ganoon lang kasimple guys. Bali ito yung main control para mapagpalit-palit nyo yung ating stock horn at yung Nitro Plus Pro Music na dual horn. So take note guys, meron kasing nagtanong sa akin na hindi daw gumana or ginamitan pa ng separate switch. Yung Nitro Plus Pro natin, meron na kasing switch yan. Meron na yan off, meron na yan mode 1, mode 2, mode 3, 4, 5, and so on and so forth. So kapag pinindot nyo yung Nitro Plus Pro, make sure na nakatutok yan sa mode 1, mode 2, mode 3, 4, 5, and so on and so forth. Baka mamaya sasabihin nyo nag-install kayo ng ganito, hindi naman gumana. I-check nyo mabuti kasi meron tong sariling switch. So ganun lang kasimple guys. Tapos meron pa tong sariling switch, no? Unlike dun sa may Halo switch natin na kapag ka sinusi mo, isa sa dalawa is tutunog. So dito, kapag ka naka-off, walang tutunog talaga. Yun, so ganun lang kasimple guys, no? Sana nasundan nyo yung tutorial natin kahit na medyo mabilis. And sana may natutunan kayo. At sa susunod, gagawin pa natin to ng iba't ibang modification. So lalagyan pa natin ito ng switch para if ever man na dumaan ka sa LTO, disregard yung ating Nitro Plus Pro Music stock horn lang. So anti-huli. So bali hanggang dito na lang ano. At sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan yung video na to, so please like, share, and subscribe.